Pati yung kontrata sa computerization ng NBI clearance. Malalim, malaking pera kasi yun eh. Laking pera nun. Tingin mo matagal na yun, yung kontrata yun? Oo. Dapat Naghahanap sila ng kapalit kasi di ba bigla na lang tinanggal yung operator eh. So, ano sila? Dapat kasi may one-year Dapat may transition after nung kontrata bago matapos. Eh, hindi sila nakapaghanda eh. Kasi sistema yun eh. Siyempre, kukunin nung ano yun, nung may-ari, akin to, service to na binabayaran nyo. Ayun, paano-mano, pila sila. Ang pinuno nun si Deputy Director Esmeralda. Yung sa computerization. Yung sa NBI, yung pag-aayos ngayon. Pero ang bidding nung araw, ang namumuno dyan si Director Gatdula. Tsaka si Secretary De Lima. Tinanggal si Gatdula sa Bids and Awards Committee. Si mismo Secretary De Lima, umpun chairman nang nagbibids ng mga kumpanya. Eh, malalim yan. Dapat hindi lang isang angulo talaga yung Hindi tito. lang. Hindi connected agad dito. Kasi tingin mo, bakit tatambangan si Esmeralda? Ang trabaho lang niya sa NBI, yung NBI clearance. Oo nga. O tingin natin, uy, NBI clearance. Hindi, malalim po yun. Samantala, good news mga kapuso. Posible naman bumaba ang presyo ng tinapay at sardinas sa susunod na linggo. Ayon kay DTI Secretary Gregory Domingo, matatapos na raw kasi yung fishing ban sa Zamboanga na udyat ng pagdami ng supply ng mga hinahangong isdang tamban na ginagawang sardinas. At asahan na rin daw ang pagbaba ng presyo ng tinapay dahil naman sa pagbaba ng 30 hanggang 40 pisong presyo ng kada bag ng harina dahil sa pagbaba ng presyo ng trigo. Wow. Oh, sino ba mapandesal? Kakaingit nga, no? Kailan ba ito? Next week pa? Yummy. Pasadaan na natin ang mga maksong balita sa mga ito. Narito na Ronda Reports. Balikan naman natin ang sunog na nagliyab sa isang warehouse sa East Service Road sa Parañaque kung saan tinatayang 15 milyong piso ang halaga po ng pinsala sa mga ari-arian. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay! Igan pasado alas 11 ng gabi ang Tuising Warehouse sa 146 East Service Road, Parañaque City ay nilaman ng apoy. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog. Dineklarang confined fire alauna 10 ng umaga. Hanggang sa kasalukuyan, sabi ng bombero ay ongoing pa ang sunog. Ang laman kasi ng warehouse ay mga grocery items kasama ang ilang combustible materials. Hindi naman kinukonsiderang may panganib itong kumalat sa mga katabing struktura. Under investigation pa ang naging sanhi ng sunog. Nismang nasa 15 million pesos ang natupok ng apoy. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Dalawang hinihinalang holdapper, ayan. Hinihinalang holdapper, patay. Pilipinas po ito. Matapos makipagbarilan umano sa mga pulis sa Baisa, Novaliches, Quezon City kanina madaling araw. Yan ang road report ni Oscar Oida. Oscar. Patay sa enkwentro ang dalawang hininalang hold-upper sa may Gen 5 Road, Quirino Highway, Barangay Baisa, Quezon City. Tinatayang mag-alas 3 madaling araw, palalabas ang umano ng biktima mula sa isang drugstore sa lugar nang bila itong lapitan ng mga suspect. Tinutukan ang umano ng baril, sabay tinangay ang kanyang wallet at cellphone. Bagamat agad na nakatakbo ang mga suspect, mabilis rin namang nakahingi ng saklolo ang mga biktima sa pulis na nagkataon namang nagpapatrolya sa lugar. Kaya matapos ang ilang minutong habulan, ang resulta igan, tumba ang dalawang suspect. Nabawi mula sa mga ito ang dalawang kalibre 38 baril. Ngunit di naman sila kinakita ng mga ID na tutukoy sa kanilang pagkakinanglan. Nababahala raw mga otoridad sa anilay pagtaas sa insidente ng holdapan sa kanilang lugar. Matatanda ang kamakailan-igan, 3 hinihalang holdupper din ang napatay malapit sa lugar matapos namang manloob ng isang internet shop. Dahilan kung kaya't lalo nilang pinigting ang pagbabantay sa lugar. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Ronda report naman mula sa Lopez, Quezon. 4 na miyembro ng isang pamilya ang patay matapos pagsasaksakin kahapon na madaling araw. Alas 8 ng umaga ng matagpuan ng dugoong bangkay ng mga biktima sa kanilang tahanan. Kabilang sa mga nasawi ang isang 11 taong gulang at 6 na taong gulang na bata. May senyalis naman na nanlaban ng dalawang nakakatandang babae base sa kanilang mga sugat sa kamay. Wala naman daw senyales na pinagnakawan ng bahay ayon kay Colonel Sergio Vivar ng PNP sa Lopez, Quezon. Sa kanilang paunang investigasyon ay anggulong paghihiganti ang motibo ng pagpatay. Pinaghanap naman ng mga pulis ang isang nakilala lamang sa pangalang Oding. Isang taxi at 2 truck naman ang nagkarambola sa panulukan ng Lanusa Street at Ortigas Avenue sa Pasig City kanina madaling araw. Nagbabalik po si Oscar Oida. Oscar.
Yes, Igan, pasado alas 2 na madaling araw ng mabaraan ng daloy ng trapiko sa may Ortigas Avenue, kanto ng Lanuza. Ito ay matapos masangkot sa isang karambol ang isang 16-wheeler na container van, isang 6-wheeler truck at isang taxi. Base sa inisyal na investigasyon, unang tinumbok ng 16-wheeler truck ang sinusundan nitong truck. Sa lakas ng pwersa, natulak ang nabanggang truck at inabot nito ang sinusundan namang taxi. Nagtamo na ilang sugat ang babaeng pasahero ng taxi na agad namang naisugod sa ospital. Paliwanag ng driver ng 16-wheeler truck, nawalan daw sila ng preno. Ayon sa mga traffic enforcer, di na raw bago sa naturang lugar ang ganitong klase ng aksidente. Sa katunayang araw, sa linggo na lang na ito, 4 na insidente ng aksidente nangyari sa lugar. Kaya pa ng mga motoristang sa mga dadaan dito, iba yung pag-iingat. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Narito naman ang mga balita sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa ika-23 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona kahapon, muling sumalang sa cross-examination ng depensa si DOJ Secretary Leila de Lima. Tinanong kay de Lima kung paano niya nasabing ginamit ng punong maestrado ang kanyang posisyon para maglabas ang Supreme Court en banc ng TRO na pabor sa pag-alis sa bansa ng mga Arroyo. Ibinase raw ng kalihim ang kanyang conclusion sa dissenting opinion ni na Associate Justices Maria Lourdes Sereno at Antonio Carpio. Sa dissenting opinion kasi ni Sereno, sinabing hindi raw agad epektibo ang TRO sa watchlist order laban sa mga Arroyo dahil may mga kondisyong hindi pa raw napatutupad o hindi pa raw natutupad na hindi raw nakasaad sa inilabas na resolusyon ng Korte. Humingi pa raw ng clarificatory resolution si Justice Carpio matapos mapansing nadagdag daw sa resolusyon ang pagpapawalang sala o pagpapawalang bisa sa TRO kapag nabigo ang kampo ni Arroyo na magbigay ng 2 million peso cash bond sa loob ng 5 araw. Pero sa inilabas daw na sariling clarificatory resolution ni Corona, mali umano ang inilabas na resulta ng botohan ng mga mahistrado. Nakadagdag pa raw ang mali umanong anunsyo ni Supreme Court spokesperson Maidas Marquez. TRO, but it was made to appear that it was already immediately executory. It was announced by the spokesperson that there is this TRO, the former president could already leave. Pero pinunto ng depensa, interpretasyon lang daw ito ng kalihim sa mga inilabas na opinyon ng ilang mahistrado at hindi raw batay sa kanyang sariling nalalaman. Dahil dito pinapastrike out ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas ang mga testimonya ni de Lima, lalo pat ito'y pawang hearsay lamang. Bagay na hinarang naman ng prosekusyon. Ngunit agad nagbaba ng ruling si Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Remain as a part of the record as a consequence and part of her testimony here as a witness. But to the extent of the truth or falsity of what the dissenting opinion of Justice Sereno contained, it is hearsay because the witness was not present when those things were being done or being said. And so I will allow the testimony of the witness to remain into the record. Mungkahin naman ni Senator Panfilo Lacson, imbitahan si Sereno sa paglilitis. Pero si Prosecutor Raul Daza na mismo nagsabing malabo ito dahil sa resolusyon ng Korte Suprema nitong February 14 na nagbabawal sa sinumang opisyal o kawani ng Korte Suprema na dumalo sa impeachment trial nang walang clearance o waiver mula sa kataas-taasang hukuman. Kaya naman si Senator Antonio Trillanes IV isinulong na maghain ng motion for written interrogatories na ibig sabihin ay magpapadala ang Korte kay Justice Sereno ng written questions na hihilingin nilang sagutin. Tikob naman ang bibig ni de Lima nang balikan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pahayag niya noong Miyerkules na may karagdagang impormasyon siya tungkol sa pagmamaniobra umano sa loob ng Korte Suprema. Wala namang reaksyon ng SC sa mga inihayag ni de Lima sa kanyang testimonya. Ito kasi, makikita na may nagkwento kay de Lima. Kay de Lima. Eh, ang pagbibintangan mo lang dyan, yung isa sa 15 maestrado. Kasi piniliwanag sa atin ni Chief Justice Artemio Panganiban Paano yung proseso dyan? na pag nagdedesisyon sila,
15 lang sila. Walang ibang. Walang stenographer. At tinuturing itong privilege o sacred. Hindi ito nilalabas. So kung ano man nangyayari sa NBank ay hindi ito dapat malaman bukod doon sa 15 maestrado. Hindi ko mambibig ng mga yan. Kaya kung may alam, no? May privy si Secretary De Lima sa nangyari sa NBank, bait mapanganib yun. May nagkukwento sa Meron kanya. talagang gustong siraan itong si Chief Justice Corona. Pero pag ganun ba, may pananagutan yung Yung sino man maestrado? magkwento? Meron. Okay, Meron. so talagang... Actually, may napuna nga si dating Chief Justice Artemio Panganiban doon sa dissenting opinion ni Sereno. Parang kinuwento na niya yung nangyari sa NBank. Pero, alam mo dito, ang dissenting opinion, walang kabigat-bigat yan dahil talo yan majority rules, di ba? Kaya lang ginagamit lang siya na panuri para mabalanse yung desisyon ng Supreme Court. Or, may bigat siya doon sa mga magsasampa ng motion for reconsideration. Ano ba yung pwede kong gawin para mabago ang desisyon ng boto ng Supreme Court? Pag binasa mo yung mga dissenting opinion, pwede kang makakuha ng mga legal, Yun,